Red Phoenix. Kilala ko kayo, ah. Hawak pala kayo ni Roberto. Ha? Hawak? Wala kaming amo. Kung nasaan ang kwarta, andon ang Red Phoenix. Ikaw, ano negosyo mo? Armas at droga. Kaya kailangan ko ng malakas na mga tauhan. Matagal na kaming nagninegosyo ng droga sa Quiapo. Alam na namin ang kalakaran dito. Ba't hindi tayo magsosyo? Malaki ang kikitain natin. No, thank you. High class ang produkto na pinapasok ko. Hindi katulad ng mga inilalako ninyo. Mamawalan ako ng kliyente kung pipitsugan ang ibibenta ko sa kanila. Angkong. Oo. Ubod din naman pala ng yabang nito. Kalma lang. Muntik na nga ako maiyak eh. Pero kalma lang. Hindi natin mapagkakitaan yung angas na yan. Hindi biro itong papasukin niyo, ha? Maliban sa mga transaksyon, kakailanganin ko proteksyon niyo sa mga Montenegro. Mapapagkatiwalaan ko ba kayo? Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi kami basta-basta. Sa katunayan, nahuli na namin yung si Ramon Montenegro na yan. Kung nahuli niyo si Ramon, paano siya nakatakas? Tatapatin ko kayo, ha? Diskumpiyado ako sa inyo at sa'yo. Pero may transaction ako bukas ng gabi. Kayo na lang ang maaasahan ko. Doon na lang natin subukan ang husay niyo. Ah. Huh? Boss, mas maangas to kung may alak kami. Baka pwede mo kami painumin. Baka naman. Bakit hindi? Meron pala. Ayos. Umirit, ah. Erica, mag-usap tayo. Okay na si Lola, na-stress lang. Wala akong pakialam doon. Ikaw, sinira na nga ni Santino ang kinabukasan mo, pati kami, yung buhay namin, kinugulo niya araw-araw. At ikaw, anong pwedeng mangyari sa'yo dahil dyan sa Santino na yan? Kay Santino o kay Kuya? Kasi si Kuya lagi nagsisimula ng gulo, Ma. Concerned lang sa'yo ang kuya mo dahil sinira nga ng Santino na yan ang buhay mo. Concerned? What does Kuya know about me, Ma? Ha? Yan lang naman alam mo, di ba? Ipagtanggol yung paborito mong anak. Wala akong paborito. Oh, really, Ma? It's okay, Ma. It's okay. Tanggap ko naman na eh. Wala na nga ako maramdaman about it eh. Kasi, si Erica, siya yung anak mong black sheep na kailangan yung patinuin para hindi masira yung imahe ng pamilya. Diba? Si Erica, yung pasaway mong anak. Si Erica, yung puro gulo yung pinapasok dito sa pamilyang to. Si Erica, yung walang ginawang tama para sa'yo. Pero may hindi mo ba naisip na habang lumalaki, habang tumatanda si Erica, ang pinaka-kinakailangan niya yung gabay ninyo. Hindi mo naisip yun, di ba? So now, Ma, please, don't pretend that you care about me. Kasi, Ma, you're a little too late for that. So don't.
look stressed. Ano namang ginawa ni Erica? Miguelito, iwanan mo muna ako mag-isa. Akin na yan. Sorry. Kinabit. Sumusobra na yung kapatid mo, ah. Kuya, anong nangyayari dito? Ang gulo-gulo ng bahay na to. Tapos, yung si Santino dumadagdag pa. Sa kabagaling. Finally, nagkausap na kami ni Spinelli. At nagkaroon kami ng kasunduan. Guerrero na magiging protector nila from now on. Magbabayad ba yan na maayos? As he should. What a privilege. Puprotektahan siya ng mga Guerrero. Tulad ng ginawa natin ng para sa mga Montenegro, kuya. Ang maganda dito, si Spinelli na ang pagtutuloy ng negosyo ng mga Montenegro. At kapag nagkaroon sila ng problema, kayang-kayang itumba ni Spinelli ang mga Montenegro. Which is good for us. Good for us. Good for us. Pag-rambolin na yan. Uy, Yan pala eh. mukhang mahirapan tayong katrabaho yung Spinelli na yan, ha? Mahirap siyang ispilengin. Kayo naman. Ang init kaagad ng mga ulo ninyo. Hayaan na ninyong ispilingin na yan. Total, binabayaran naman tayo. Paano nang negosyo natin, Angkong? Eh, di tuloy. Tuloy ang pagbebenta ng Red Chaser. Total, iba naman yung customer ni Spinelli kaysa sa atin eh. Di ba? Ano ibig sabihin nun, Angkong? Magiging sunod-sunuran na lang tayo sa tarantadong kalbo na yun. Kidlat, kailanman hindi sunod-sunuran ang Red Phoenix kahit kanino man. Malaya tayo. Nananatili tayo dito dahil natutumbasan naman ni Vice Mayor ang mga serbisyo natin. At tulad ng pangako ko sa inyo, balang araw, magiging atin ang buong Quiapo. Tayo ang maghahari dito. Sir, mauna na po ako. Sige. Sir, Ah, usap-usapan ngayon sa presinto. Pinugbog daw ni Sir Dimagi ba yung mga nahuling Chinese? Tarantado talaga yung rigor na yan. Yan ang mangyayari kapag pulpul ang hepe natin. Eh boss, di ba police brutality yun? Baka pwede natin report. Malakas kasi yan sa Vice Mayor natin. Ngayon, kailangan natin ng mas matinding ebidensya para lang mapatalsik yung rigor na yan. Mukhang malas kayo ngayon, boss, ha? Napagbuntungan ng akin ang galit ni Sir Dimagi ba? Problemado pa kay Ponggay. Kasalanan naman talaga ni Ponggay yun, eh. Pinatakas niya si Tanggol. Pero alam mo, yan si Ponggay, yan, eh. Kakaunting lambing lang yan at suyo. Huwag kang mag-alala. Mapapasa akin ulit yan. Aling Tess. Aling Tess. Tara po, kain po muna tayo. Ako, nagkabala ka pa. Sana hindi ka na naganda. Eh, kailangan niyo po yan. Para man lumapas naman po kayo. Halika na, Marites. Umuwi na tayo.
Mang Rigor, trespassing ho yung ginagawa nyo. Ang lakas ng loob mo sabihin trespassing ako. Hepe ako ng presitong Quiapo. Gusto mo ikaw kaso ako ng kidnapping? Hindi, Rigor. Hindi, sasama ako. Sasama na ako sa'yo. Huwag mo lang idamay, sige. Sasama na ako sa'yo. Rigor. Rigor. Halika na. Aligtas! Pakiramdam ko, lalong lumiliit ang mundo ni Tanggol. Natatakot ako para sa kanya. May tiwala ako sa apo mo. Gagabayan siya ng Diyos. Yan din ang panalangin ko. May laban akong hinaharap. Ang laban niya. Pero hindi ko alam kung makakaya pa ni Tanggol ang mga problema niya ngayon. Hindi ko alam ang maaaring gawin sa kanya ng mga girero. Sana sa akin na lang nila ibaling ang galit nila. Kaya kong harapin yun. Pero, paano kung mahuli nila si Tanggol? Bago pa mangyari yan, dapat maunahan nating madiskubre ang baho ng mga gerero. Walang saysay ang lahat ng pinaglalaban ko. Kung mapapahamak lamang si Tanggol. Alfredo, mabubuo ko pa ba ang pamilya ko? Makakasama ko pa ba si Tess? Si Tanggol? Matilde, huwag na magkasusuko. Naniniwala ako na may magandang patutunguhan ang lahat ng sakripisyo mo at paghihirap mo sa ngayon. Paano ka nakakasiguro? Sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. Pinagdaanan ko to. Nung nawala ka sa akin, naniniwala ako. Umaasa ako na makikita tayo ulit. At hindi ako binigong pakinggan ng langit. Kaya sigurado ako, maaayos ang lahat. Napakabuti mong tao. Para hindi kampihan ng nasa itaas. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tigil niyo yan! Tigil niyo yan! May araw ka rin sa amin. Hindi pa tayo tapos! Tara, tara!
Ano pa? Tanggol! Tanggol! Tanggol Montenegro! Talagang buong pangalan pa, no? Ako pa talaga maghahabol sa'yo? Eto na, sorry! Sorry, pasensya ka na. Pasensya kung hindi maganda yung pinakita ko sa'yo kanina. Nung umalis ka, kinausap ako ng lola at tatay ko. May punto naman sila. Alam mo, sa tingin ko hindi ka naman talaga masamang tao eh. Diba, sinabi ko nga sa'yo, idol kita. Pero sana, totoo lahat ng sinasabi mo sa akin. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Oo! Tarantado akong tao, pero hindi ako masama. At lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga gerero, totoo yun! Dahil kapag nanatili ang mga gerero sa City Hall, patuloy lang na maghihirap ang mga tao dito sa Maynila. Tama ka! Tama ka! Naging biktima din ng mga gerero ang tatay ko. At nakikita ko yun. Nakikita ko kung paano nila pinagagalaw ang mga tao sa presinto namin. Pero, Tanggol, kahit naiintindihan kita, kahit ako gusto ko mawala ang mga gerero sa City Hall, sa mga pwesto nila, hindi pa rin magbabago ang sitwasyon na kriminal kayo. Dahil sa mga droga at pera na nakuha sa inyo. Tama ka. Alam ko may kasalanan kami. Pero meron lang ako isang pakikiusap sa'yo. Kung maaari sana, huwag mo muna kaming huliin. At huwag mo kami isumbong sa mga pulis. Kinakailangan ko ang tulong mo, Ponggay, para matapos ko ang misyon ko. Kinakailangan lumabas ang totoong resulta ng eleksyon. At kung ako nga ang totoong nanalong mayor, pinapangako ko sa'yo, tutulungan kita para maayos ang buong Maynila. Sige. Pero ipangako mo sa akin, Tanggol, na kapag lumabas ng totoo, huhulihin ko ang lolo at papa mo. Kailangan nilang magbayad sa batas. Kapag nangyari na ako'y maging mayor, ipapangako ko sa'yo, ako mismo ang magsusuko sa kanila. Pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang buhay ko. Kaya nung pinilit nila ako tumakbo bilang mayor, sinabi ko, ito na ang tamang pagkakataon para bumawi ako sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Na aayusin ko ang buong Maynila, bibigyan ko ng magandang kinabukasan ng lahat ng mga tao. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa akin. Pero nung nakausap ko si Tanggol, iba eh. Parang pakiramdam ko totoong tao siya. Gusto nila magbigay ng pagbabago sa bayan. Ito na ang tamang panahon para magbagong buhay tayo. Para labanan natin ang lahat ng mga politiko na gumagawa ng masama sa City Hall. Hindi mo kalaban si Tanggol. Dahil katulad niya, nabiktima rin ako ng mga gerero. Nandito ako dahil tungkulin ko to bilang pulis! Kaya sumama na kayo sa akin! Alam kong hindi ka masamang tao. Ayaw ka namin saktan. Pero sana maunawaan mo rin kami kung bakit namin ginagawa to. Meron kaming mga gustong itama at ipaglaban. Pinapaalalahanan lang kita, ha? Hindi ka umot pulis ka, lagi kang tama. Minsan, kailangan mo nang lubusang makilala yung tao bago mo siya husgahan. Tama bang nakipagkasundo ako sa isang kriminal
Hindi ako sigurado. Pero umaasa ako na meron kang iisang salita, Tanggol. Di ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, mapagkakatiwalaan kita. Sana nga tama ang desisyon ko. Umaasa ako na sa tulong mo, magbabago ang Maynila. Tulad ng ipinangako mo.